Despite the fact na we are suffering from deep fractures in our education system, binawasan pa ng 31 billion. At ang dinagdagan nila ay yung pondo ng mga senador at yung pondo ng House of Representatives. Yung mga kasalukuyang senador, pag yan ay dinivide mo yung kanilang idinagdag sa Senado, tig to 215 million pesos more or less kada senador. So, ito yung maling prioridad ng pamahalaan na yun ang pinondohan nila. Hindi nila pinondohan yung PhilHealth o yung issue para sa kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino. Now, isa sa palagi kong maririnig, not even before the rally, yung sinasabi mo, Atty. B, tumakbo ka bilang senador para labanan ng korupsyon. Tama yun. Actually, it's a long-standing and it's a long overdue na usapin para sa Pilipinas. Kaya hindi tayo umuusad. Maliban sa napakalupit ng pamumulitika natin, napakataas ng presyo ng tuwing eleksyon, here comes Atty. Vic Rodriguez, soaring high, parang eagle, ang rating ngayon. Kaya ako ay kahit ano pa sabihin sa akin ng tao, tutulungan kita, kampanya, iboto kita. Maraming salamat. Kasi nakilala kita, kaibigan kita, amigo kita. Kaya sabi ko kay Kuya John Compredjo, kay Kuya Governor Tocayo Alexander Malatag, dalhin nyo rito, kahit campaign period ngayon, kahit 5 wala siyang bayaran. Salamat. Sa airtime na ito. Salamat. Alam mo talaga na wala akong pambayad. Ang amigo. Ang kaibigan. Kahit anong labanan, kaibigan. Tutulungan kita rito sa Palawan, and I will vote for you. Maraming salamat. Atty. Vic, why is that battle cry to fight against corruption? Gano'n na ba katalamak? Gano'n na ba kagarapal? Gano'n na ba kawalang hiya tayo sa Pilipinas? So Alex, alam mo, I turned 51 last December. Bata. At bata pa ako, naririnig ko na sa usapin, sa pahayagan, sa mga balita, sa TV, sa radyo na korupsyon. Subalit napansin ko, at hindi lamang, ito'y nakakatiyak ako, hindi lamang ako, kundi higit na maraming Pilipino sa kasalukuyan, sa ngayon, na higit naging talamak ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. At ang daming naghihirap, ang daming walang makain, ang daming walang trabaho, pero marami rin ng mga tiwaling tao sa gobyerno ang nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Kanya nung akong tinanggap ko ang hamon at ang challenge na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, ay sinentro ko ang aking kampanya sa gyera laban sa korupsyon. Pagkat ako'y naniniwala na ang simula't katapusan ng maraming paghihirap ng ating kababayan, ang simula't katapusan ng poverty, ng gutom, ng pagnanakaw, ng kriminalidad ay ang ating tao ng budget na nauuwi. Higit malaking bahagi nito ay nauuwi sa korupsyon. Tingnan nyo na lang yung AKAP. Tingnan nyo na lang yung AYIX. Tingnan nyo na lang yung TUPAD. Bakit yung mga standby sa kanto na ayaw magbanat ng boto, sinusustentuhan ng gobyerno? Bakit yung mga gumigising na maaga, madaling araw pa lamang nakapila na sa mga public utility vehicle, sa mga public transport system dahil ayaw malate? Kada late ka ng 1 minuto, may bawas sa iyong sahod. Correct. Bakit yun? Hindi natin tinutulungan? Bakit yun walang natatanggap na ayuda? Bakit yun hindi natin papakahalagahan? At bakit yun siniro natin yung PhilHealth nila? Ang isang paliwanag ko riyan, kesa namimigay tayo, namumudmud ng ayuda, bakit hindi natin bigyan ng halimbawa 1 buwan o 2 buwang income tax holiday yung mga middle class, yung mga manggagawa, nang sa ganon, mapakinabangan at mauwi naman nila ng buo yung pinagtrabahuhan nila tuwing kinsenas at katapusan. Yan ang tunay na ayuda sana kung gusto nating magbigay tulong sa ating kababayan. Hindi yung ayuda para patuloy na manipula yung pag-iisip at bilhin yung dignidad at pagkatao ng mahihirap nating kababayan. Atty. Vic, isa sa pinaka-nakakatakot on the part ng mga may cancer sa kamay. Ang tawag ko dyan, may cancer sa kamay. May cancer sa kamot, kung sa Bisaya pa. Mga kawatan sa gobyerno, maliban sa mabubuti, yung mga civil servants, ang kinatatakot nila ngayon, yung sinasabi mo pag ikaw ay nagiging senador, gusto mong ibalik ang death penalty sa plunder at pababaan ang selling ng makonsider na plunder case. Tama yun.
Ang aking panukala bilang senador ho ninyo ay ibaba yung threshold ng plunder. From 50 million, gawin natin itong 1 million pesos na lang. Simple ang aking justification. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. Bakit yung tiwaling tao sa gobyerno, yung mga mambabatas pag nagnakaw ng kalaki-laki, daang milyong piso, pag pinatawag ka, ang tawag mo, dapat you have to address them as your honor or you address them as honorable. Bakit yung isang tao na dahil lang gusto niyang mapatid, yung gutom ng kanyang pamilya, nagnakaw lang ng isang latang sardinas, ang tawag sa kanya kriminal, at diretso siyang sa kalaboso, diretso bilang preso. Yan yung double standards. Kaya ibaba natin yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa ko na po yan bilang senador ninyo, isusunod natin na isa batas yung pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa mapapatunayan, mahatulan na magiging guilty sa kasong plunder at droga na siya namang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga foreigners or banyaga. Binabati ka ng lahat ng mga kuya at ate sa lahat ng mga fraternal region sa buong lalawigan ng Kamusta Palawan. sa ating mga ate at kuya sa Philippine Miguel? Sana po'y matulungan ninyo ako na mangampanya sa inyong lahat ng kakilala at ating mga kasamahang kuya at ate. Dalawang tanong na lang bilang sidelights kasi marami ang interesado rito sa usapin. Anong take mo sa pagka-aresto? Ang sabi ko nga parang parcel, mabilis pa sa parcel, na pinadala sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo natin, Digong Duterte. Insulto sa bawat mamamayang Pilipino. Insulto sa ating rule of law. Insulto sa ating justice system. Bakit mo hayaang makialam at manghimasok ang isang banyagang institusyon, isang banyagang korte, bibigyan daan mo ang isang issuance o warrant of arrest na inisyu ng banyagang mahistrado? At ang ating kababayang kapwa Pilipino na naging Pangulo ay iahandog mo sa mga naglalaway na banyaga para usigin ng banyagang taga-usig, para husgahan ng mga banyagang maestrado. Bakit? Sarado ba ang mga antas ng korte ng Pilipinas? Hindi ba't bukas lahat ng antas ng korte natin? Bukas ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, higit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Walang puwang ang banyagang makialam at walang puwang ang kahit sinong banyaga hipuin kahit sinong Pilipino. Kung merong nagawang pagkakasala ang isang Pilipino, dapat siyang litisin ng kapwa niya Pilipino, husgahan siya ng isang maestradong Pilipino sa harap ng korte ng mga Pilipino. I don't know if you like to comment about this kasi just yesterday, tumambad sa mainstream media at social media ang usapin tungkol sa pagbitiw ni Senator Amy Marcos as candidate for senator ng alyansa na Makabagong Pilipinas. Do you think may impact, may epekto ba ito sa kandidatura ng mga nasa administrasyon? Obviously, malakas ang nasa PDP group eh. With all due respect to you, Kuya Alex, I rather not talk about the candidacy or kung ano man ang strategy ng sino. Basta't ang aking panawagan sa Pilipino, huwag ninyong kalilimutan kung sinong sumalbahe kay Tatay Digong. At huwag ninyong kalilimutan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa kada distrito ng Pilipinas, huwag ninyong kalilimutan yung mga pumirma doon sa unconstitutional at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na natin silang paulitin. Okay. Alam mo nyo, ang 2025 election ay tratuhin natin bilang renewal ng job employment contract ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga local government officials. Yung mga hindi na dapat natin i-hire muli, sisantihin na natin sila. Magkumuha kayo ng bago, maglagay tayo ng bago. Ganon din sa Senado, ngayong 2025, maghatid po kayo sa Senado ng bagong katulad ko at posible pa ang pagbabago. Okay, common question ng lahat ng mga kanina pang gusto magtanong. Isa lang ang question nito. Bakit kailangan iboto at bakit kailangan ipadala
si Attorney Vic Rodriguez sa Senado ng Pilipinas. Sapagkat kagaya ng aking sinabi nung ako ay naghain ng aking kandidatura, ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang nais kong kapartido, alyado, ay kayo sambayan ng Pilipino, hindi kung sinong partido, kung sinong oligarko, o kung sino mang politiko. Good luck, Kuya. Maraming salamat sa pagpunta rito. Dalangin namin ang tagumpay mo pagdating ng Mayo 12. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay at nakikinig. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, 56, madaling tandaan, 56 na hindi utang, 56 na hindi pa utang, 56 na hindi pa bigat, kundi 56 na puhunan tungo sa isang mabuting lipunan. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Mga kababayan, si Attorney Vic Rodriguez, kuya natin sa Philippine Eagles. Ang interview na ito is live by RMN at Palawan Vanguard Online News Agency. Paki-share, paki-like, yan lang po ang pwede nating maitulong sa isang kandidato na maisog. Sigurado tayo, dalhin niya ang boses natin sa Senado at higit sa lahat, labanan niya ang korupsyon sa ating gobyerno.